Ola from Barcelona. Tonight, hindi kami pwedeng matulog ng asawa ko. Kailangan kasi namin magluto ng 450 cakes para sa espesyal na araw na ito. Marami pa rin nagtatanong sa inyo kung anong ginagawa namin sa mga natitirang pagkain. Gumawa talaga ng maramihan ditong sa Shop Jama para merong matira. Isasama namin kayo sa lugar kung saan namin ito dinadala. Pero bago yun, samahan niyo muna kami magpuyat dito. Right after Christmas, inumpisahan na ng asawa ko ang paggawa ng King's Cake o ang Roscon de Reyes kung tawagin dito sa Spain. Tortel de Reyes naman dito sa Catalonia. Ang Roscon de Reyes ang malaking bilog na tinapay o brioche bread na matamis at spongy ang texture. Nilalagyan namin ito ng candied fruit sa taas. Yung green ay melon, yung red ay cherries, at obviously yung isa ay orange. Bubudburan din namin ito ng dinurog na almonds at maraming sugar. May iba't ibang palaman ang pwede nilang pagpilian. May ilan ang gusto nila ay almond paste or masapan sa loob. Merong may whipped cream, truffle cream, at crema catalana. Dahil artisanal shop kami, meaning handcrafted or made in traditional way ang ginagawa namin, tumatanggap ng special request itong sa Shop Jama. May ilan kasi na allergic sa nuts, so sinisigurado namin alaga talaga ang cake nun. Meron din na ayaw nila ng may candied fruits at gusto lang ay almonds. Meron din gusto na dalawa ang palaman sa isa. Basta medyo matrabaho siya. Hindi pwedeng mawala o makalimutan mo paglalagay ng dalawang figurines na ito. Isang hari at isang buto o bean. Kapag nakalimutan mo yan, siguradong customer complaint ang kasunod niya. Para ka lang kasi nag-blow ng cake na walang candle. Ganun ang pakiramdam. Finding the figurines are part of their tradition and celebration. Andun ang excitement. Kapag ikaw nakakuha ng slice ng cake na may hari, ikaw ang magsusuot ng corona buong araw. At kung ikaw naman na nakakuha ng bean, ikaw magbabayad ng cake o ang bibili next year. So every year talaga nandito ako, tinutulungan ko sa Shop Jama sa gabing ito. Kakailanganin kasi namin ng kompletong workers na kinabukasan para mas maging smooth ang takbo ng negosyo. Sobrang daming tao kasi talaga ang pumipila. Bago pa namin gawin ang mga cakes na ito, tumatanggap na kami ng pre-order. Naka-reserve na halos ang 300 cakes dito. Dahil alam din namin na marami din ang walk-in, kaya sinusobrahan talaga ng Shop Jama po-produce ng tinapay. Niregaluhan din namin ng isa ang bawat trabahador niya. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung saan pa namin dinadala mga ilang matitira. Bago kami magpuyat ni Shop Jama dito, sinigurado muna namin maka-attend na kabalgata. Isang parade o prosesyon ng 3 hari. Isa ito sa inaabangan ng mga anak namin at lahat ng mga bata dito. Makikita mo silang may bitbit na fanalet na may kandila, mga lantern na may ilaw. May dala-dala rin silang bag o plastic bag para lagyan na madadampot nilang candies na hinahagi sa prosesyon na ito. Sobrang daming candies ngayon na pagod ng mga anak ko mamulot sa daan. Kasama ang biyanan hipag at mga kaibigan namin ay sinusundan namin ang prosesyon. Ito nga pala yung mga uli. Regalo para sa mga kulit na bata at mahilig magsinungaling. January 5 usually pumaparada ang 3 hari. January 6 naman ang bigayan ng regalo. Ano kaya ang matatanggap ko? Mas bonggang araw na ito dito sa Spain kung ikukumpara ko sa Pasko. Sinigurado ni Julia Jana na may maiinom at makakain sila Melchor, Gaspar at Baltazar. Naniniwala din sila pumapasok ang cameras dito sa bahay namin kaya naglalagay sila ng tubig dyan. Nag-iwan pa si Julia ng sulat para sa 3 hari sa lamesa na kinaiyak ko. Sabi sa sulat niya, "Hari, sana ibigay mo lahat ng kailangan namin ng kapatid ko para di na magtrabaho sa gabi ang mama at papa ko." Itinago ko muna ang sulat, kinabukasan ko na lang ipinakita sa asawa ko. Baka kasi mag-emotional pa siya sa pagluluto ng cakes dito. Anyway, hinintay ko muna makatulog ang mga bata bago ko umalis at pumunta sa tindahan. Dahil malaki naman na daw si Julia, siya na lang bahala sa kapatid niya kung magigising man. Sinisilip-silip ko na lang sila kasi malapit lang naman ang shop sa bahay namin. At habang tulog sila, saka ko na pinuno ng regalong ilalim ng Christmas tree. Pabalik-balik ako sa shop ngayong gabi. Okay pa naman ang katawan namin dyan, pero mahirap lang ang labanan ng anto. 7:30 ng umaga ay pinauwi na ako ng asawa ko. Bago matulog, gumawa muna ako ng video para sa Instagram ng shop namin. At mga bandang 8 AM umuwi na rin itong sa Shop Jama. At nakaidlip naman kami ng 2 oras. Dalawa lang kasi hindi namin pwedeng tulugan ang araw na ito. Itong araw kung kailan nagsasama-sama ang buong pamilya para kumain at magpalitan ng regalo. Na para talagang Pasko. Nakareceive ako ng LB bag galing kay Mister na pinabili niya sa binan ko kasi pagdating sa mga bags wala daw siyang alam. Nag-emotional ako ng content, medyo nainis asawa ko. Kasi kako din na naman siya tumupad sa usapan namin na bawal ang mamahaling regalo. Yung mga ilan kasi kaming gastusin na mas importante dito. Pero sabi ni Shop Jama para sa kanya mas importante daw ako. Bago kami mag-lunch ng pamilya ko at magsama-sama, pumunta muna kami sa shop para balutin ang mga cakes na natira. Every year pala dinadamihan talaga ni Mr. ang paggawa ng Roscon de Reyes para dalhin ng ilan sa mga charity organization na malapit dito sa amin. Kailangan namin itong ma-deliver bago sila mag-lunch o habang sila ay nagtatanghalian. Nakakatuwa nga kasi every time na pupunta kami dito, bigla na lang kami pinapalakpakan. Pinatsalan pa kami para meron din daw silang alaala at gusto nila i-post sa kanilang social media para mahikayat ang iba. Nabutan namin silang kumakain at dito sa harap ay may kumakanta pa. Bilib ako sa mga volunteers dito habang bising lahat sa bahay at nagsasaya kasama ang kanilang pamilya. Nandito sila para bigyan ng saya at makakain ng ibang tao. Tinanong ko si Mr. kung bakit every year ginagawa nila ito. Dahil ito daw ginagawa ng papa niya nung nabubuhay pa. Hindi lahat kayang bumili ng cakes. Kaya isang tulong na rin ito para mapanatiling buhay ang kanilang tradisyon at kultura sa araw ng 3 hari. Naligaw naman kami kakahanap sa bahay ng isa sa workers namin. Nakalimutan niya kasi kumuha ng cake kanina kaya kami na lang nagdala. After nito, dumiretso na kami sa bahay ng hipag ko. Siya nagpresenta maghanda para sa buong pamilya. Grabe, punong
punong-puno ang lamesa. May iba't ibang pika-pika. Halatang mahilig magluto itong hipag ko. After magpika-pika, binuksan na namin ang lahat ng regalo. Paldong-paldo na naman ang mga bata dito. Tatlo lang kasi ang bata sa pamilya namin. Anyway, pagkatapos magbukas ng mga regalo, bumalik na ulit kami sa lamesa. Naglabas isang kalderong kanin sa Mariona. At nagluto ng dak na parang kaldereta ang biyenan niya. Grabe, nahawa na sa akin ng mga in-laws ko. Natuwa ako dun sa kaldero sa lamesa. At yung kanin nahihiligan na rin nila. Tagumpay ang pagsakop ko sa Spanya. Charis. For dessert, syempre ang bida sa araw na ito, ang Roscon de Reyes na may palamang espesyal na gawa ni Chef Jaume. At dito na natatapos ang kwento. Sa mga oras na ito, ay antok na ako. Curious din ba kayo kung paano namin sinelebrate ang bagong taon? Alam ko, medyo late na. Pero baka gusto nyo lang makita. So, hanggang sa susunod. Adios!